Tapos alam nyo ba yung banana Q dati, talagang hindi talaga ako marunong magluto. Dumaan din ako talaga sa yung ang banana Q ko ay napagkatigas ng asukal na napagkasakit sa ngipin. Tapos minsan naman yung asukal sobrang caramel na. Ang na-perfect ko lang talagang lutuin ay yung maruya kasi talagang gustong gusto ng mga tao yung maruya ko. Kasi ang gusto din ng mga tao dito ay yung crunchy na maruya. Tapos ang karyoka naman ay napanood ko nga lang din sa YouTube kasi talagang hindi ko talaga yan alam. So sabi ko nga since madali lang naman siya ay idadagdag ko na nga lang siya sa aking ititinda. And pumatok din naman kasi nga gustong gusto siya ng mga bata. So hindi nga lang yan yung tinitinda ko dati no. Sobrang dami ko talagang tinitinda. Nagtinda na din ako ng mga tusok-tusok. And noong mga panahon nga na nagtitinda ako ng mga tusok-tusok, talagang napagkabenta nun dito sa amin. Nagsawa nga lang din ako magtinda kasi talagang nakakapagod nga yun. Nagtinda na din ako dito sa amin ng kutsinta. Itinigil ko nga lang din kasi nga napansin ko na magahad naman siya sa gasol. Ganon din ang kamote Q. Talagang napagka-bestseller naman ang kamote Q dito sa amin. Kaya lang itinigil ko nga din kasi nga bukod sa mahal ang kanyang puhunan ay talaga namang napagkagahad nga din sa gasol. Sa ngayon, nag-stick na nga lang ako sa pagtitinda ng turon, banana Q, lumpiang gulay, and then karyoka. Kasi kapag ito nga ang tinitinda ko ay mas nakakarami nga ako. Kasi nga syempre hindi siya yung masyadong maraming ginagawa, tapos matipid nga din siya sa gasol. And mabilis nga lang din siyang maluto. Kasi nga syempre nag-iisa nga lang akong gumagawa nito tapos luto ko, deliver ko kasi nga hindi ito pinipick up dito sa bahay. Madalang lang talaga yung nagpipick up dito sa bahay. Kaya halos lahat talaga yan ay dinideliver ko pa sa kanilang mga bahay. And kung mapapansin nyo nga, ang tininda ko lang dyan ay turon and karyoka. Pero naka 850 pesos nga ako. And usually kapag kayan nga lang ang tinda ko ay nag-start nga ako ng 2 p.m. hanggang 4:30 p.m. lang. Tapos meron pa nga din pala akong income dito na cash in cash out sa GCash. And maniwala man kayo sa hindi, mas malaki pa ang kinikita ko sa GCash kaysa sa pagtitinda ko ng mga merienda. Kaya naman talaga nagpapasalamat nga ako sa Diyos kasi tinupad niya yung dasal ko na hindi na talaga ako magtatrabaho sa mga company. Talagang thank you Lord.